For today here in Boracay, tingnan nyo naman itong nakita namin. Pinakabagong nag-open na beachfront hotel dito sa Station 2. Now on their soft opening stage, ano bang may expect natin dito? Tara, samahan nyo kami sa El Fuego, Boracay. Lahat ng comments namin sa video na ito ay base sa naging personal experience namin lamang. Hindi ito nagre-reflect sa kabuoang quality ng produkto ng nasabing hotel. Welcome to say hi, Chelsea. Hi! So, dito yung kwarto namin. 115. 115. So, dito lang ako sa loob ng kwarto. Metal key pa yung gamit nila dito. At naka-pre-cool naman siya. Malamig-lamig na rin. At ang cute. Ganda ng kulay. Warm yung lighting. Here's the view pagpasok mo ng room. Diyan na kagad yung bed. Tingnan nyo naman itong pintuan na to. Bagong-bagong barnes to. Kita pa yung reflection ko. So, yung curtains naman, yung bago. No? Nice naman. So, yung view from the room. Wardrobe. May pa isang tsinelas. May isa lang. Wala nga lang hanger. Luggage na namin yan. This is the side table. Diyan. Bato siya. O semento. Headboard. King size bed. Actually, ano nga to? Extended na king size. No? Parang dalawang double bed na pinagdikit. Window type aircon. Side table ulit dyan. Meron naman ditong cushion seat. Then meron ditong malaking vanity mirror. Hello! Hair dryer na wall mounted. Meron siya. Kettle. Medyo may konting stain lang. Importante naman gumagana. Coffee set. Meron ditong dalawang teacups. Meron ditong TV. At mukhang smart TV siya na 32-inch. Shades ko po yan. Hindi po yan kasama sa amenities. At meron ditong mini fridge. Yan. Ay, nakapatay siya. Ay, malamig naman siya. Pero walang ilaw. May shelvings pa dito at meron itong trash bin. And as for this bed, kahit pa paano malambot naman. By the way, nandito pala yung bath towel. Branding is on point. El Fuego, La Union, and Boracay. Meron pala sila sa La Union. So, meron ditong, I assume na beach towel to dahil wala naman sila swimming pool. At meron palang 4 na unan. Wala, nakikita nyo siya. Ayan. At ayos, maluwang, malaki, at kahit pa paano malambot. Punta naman tayo dito sa may CR. Fit na nga nila, sliding door, dekawit. So, ba? May pag-laid. Nakabidet din naman. The toilet bowl. Meron ditong towel rack. No? At meron ditong vanity mirror na soft touch. Yung ilaw. High touch. No? Medyo may mga watermarks ng konti. Ba't may tubig na ito? Baka nagdilig. Hindi lang nabunyasa. So, amenities nandito. Shaving kit. Shower cup. And meron ditong vanity kit. Meron din shower gel. And isang bath soap. And the shower. Medyo may ano lang, parang sponges. So, shower glass. At ito yung shower. Mukhang bagong-bagong grouting. Pamapansin niya. Pero ano naman siya? Rain shower. Dito yung control. May konting buhok. Tapos, andito tong dispenser. I assume, shampoo to at ito yung shower gel. Dahil wala naman siyang tagging. At ito may faucet dito. Okay. At meron naman ditong hand railings. No? Medyo may mga parang kalawa siya. Wala lang sabitan na kahit ano. Pero parang dito yun. Sa previous name ng property na to. At mukhang dito lang yung pinaka-sampayan niya. Ayos naman. So, bagong-bagong renovate. Pansin na pansin nyo naman, no? May mga marka lang talaga ng mga, parang alam nyo parang galing construction. Standable naman. Kabubukas lang nila nung August 16. That is like 2 weeks ago. To be fair, maayos naman tong kwarto. Siguro this is about 25 or 27 square meters. Then, ito nga, naka-window type siyang aircon. Nakakatawa lang tong TV dahil ako pa yung nag-setup. Mukhang buwan naman kami sa paggamit na tong smart
smart TV nila. Yung amenities nila dito sa loob ng kwarto, fair to below average siguro masasabi ko para sa price nila for a soft opening na property. Yung palang price na binayaran namin dito is babanggitin ko sa inyo at the end of this video as usual. At dahil dyan, check nga muna natin yung other parts ng property na to. Kung ano pa ba yung mga pwedeng mapuntahan dito. Let's go! Meron dito. So, I guess ito na yung pinakadulo niya. Mukhang may renovation pa dyan. Mukhang hindi tayo makakapunta dyan banda. Dito na lang tayo. So, ang cute niya, ano siya? Mga individual siya na rooms. Parang mga small houses. So, kaya sila. Ayun, kumakain. Dito tayo sa restaurant. Wow! Say hi, Charles. Merienda time. Ba minuto ah. No, sweet naman ang asawa ko. Ongoing pa yung mga renovation at meron pa mga construction materials dito. Sinisisinid rin po yan. Okay, ayan si Chance yun, takbo na takbo. So ayan yung tapat ng El Fuego. No, dahil beachfront naman siya, ayan. Dito lang siya, ayan yung B-Mall. Ayan. Yan yung advantage. Okay, so ayun na nga, napakita ko na nga sa inyo yung other parts ng property na to. Wala naman kung ano pa man, kung hindi, ito nga, yung mga tinatawag nilang room, so yung mga villas daw nila. Wala nga siyang swimming pool, pero dahil beachfront property siya, you can go straight naman dun sa dagat syempre. At meron lang silang dalawang allocated na, I think, sa kanila yung mga beach beds nila. As for that, meron silang restaurant dun sa harapan, no? At sa gabi nga daw, siya, bar. Later, sisilipin ko naman kung anong kaganapan dun. No, dun din yung breakfast. Para sa mga nasa kapaligiran naman na to, malapit na nga siya sa B-Mall. Merong mga maliliit na stall, like merong siomai, shawarma. Sa taas pala nila is merong pang chicken inasal, yung Bacolod chicken inasal. Then meron ding Jonas fruit shake. Kung medyo diretso ka pa ng konti, dun sa may D-Mall, punta ka na ng Epic. Sa loob nun, syempre, at D-Mall itself, may mga kainan doon. And then if you go further naman, nandiyan na yung mga fast foods. Breakfast time. Okay, so pa-check out na kami. Kung nagustuhan nyo pala itong video na to, don't forget to hit the like button and subscribe sa channel namin para sa mga iba pa naming contents. Okay, banggitin ko na yung price na binayaran namin for one night stay here dito sa El Fuego, Boracay, which is 3,750. Nakita to ni Michelle sa Facebook at nag-direct booking kami sa kanila. Maganda naman tong property na to, maliit lang siya kasi nga 2-star hotel lang siya. The design of the property, especially the rooms, is okay. Well-equipped siya, spacious, pero may kulang pa talaga. As of now, continuous pa rin naman yung improvements nila dito sa acquired nila na
property na to. By the way, this property is ni-renovate lang nila to. Pagkakatanda ko, this is GT Hotel dati. Patuloy pa rin naman yung mga renovations na ginagawa nila, pagdagdag ng mga aesthetics, at kung ano-ano pa. For the room, Smart TV yung gamit nila dito, no? O kagabi nga, nanonood pa kami ng Netflix, no? No lags, tapos mabilis din yung internet nila. Very reliable, especially dun sa mga gusto mag-remote work. Yung sleep quality naman namin last night is outstanding. AC works perfectly and malambot yung kama with fresh linens. Room features is maganda pero not yet complete. Meron namang hair dryer, may kettle naman, may coffee set din, at meron din mini fridge. Pero pagdating sa mga ibang bagay na pwede man sana idagdag nila kahit konti, like meron hand towels o face towels, kahit man lang sana meron din mga trays para medyo mas presentable pa yung mga shower amenities nila. Actually, wala siyang dental kit nung pagdating namin. Ang hingi lang ako last night dun sa front desk, which is naibigay din naman agad. There is so much to improve pa dito sa property nito at ginagawa naman nila yon. One thing is there's nothing much in terms of hotel facilities except being close to the mall, beachfront, and meron silang restaurant. For the breakfast option naman, puro lang siya silog meals, no? Sana meron man lang bread options, and then for the drinks, meron sanang tea or kahit man lang hot chocolate besides sa water and coffee. One thing din pala sa location nila dito, dahil nga malapit siya sa D-Mall, meron namang eskinita na dadaanan mo to get here. Ito yung maliit na eskinita na malapit sa may BPI Bank, sa may D-Mall main road. And then, ang challenge lang is syempre, medyo may kaliitan lang siya, tsaka lubak-lubak. Kapag maulan, medyo nagbabaha ng konti. Right after ng Piccolo Hotel, mas maganda naman na yung kalsadang dadaanan, which is makikita mo din agad to si El Fuego, Boracay, paglagpas mo nga dun sa Piccolo Hotel. And as for the exact location, in between siya ng The District Boracay and then yung Red Coconut na hotel. So yan, in between. Makikita mo naman agad dyan yung stall ng shawarma at saka meron pang Jonas Food Shake. We also met pala yung owner, which is he is very nice and accommodating and made time to approach and kamustahin kami. And all that being said, we think may kataasan lang din talaga yung price for their soft opening. Kaya what do you guys think sa naging stay namin? Just comment down on the comment section below. So that's it for us today. See you again next time. Bye-bye.